Hi guys! Welcome and welcome back to my channel. This is Jennifer Alicando once again and nandito tayo ngayon sa Raon. Mamimili tayo ng music instruments. Mixer, mic mixer. Tapos bibili din tayo ng guitar, bass guitar. Okay na itong black house, no? Ito. Bass guitar. Tapos, gitara din. Mamimili Ano bang kulay, bro? Mamimili tayo ng gitara dito. Dalawa lang pala. Black at saka yung... Dito din kami dati bumili ng drum set. Diyan. Ito, ito. Ito lang tayo. Ito tayo sa pants. Pwede naman na yung black. Okay na yung black. Okay na yun, oh. May ano din sila, oh. Meron din silang gitara pa na acoustic. May out na acoustic, bro. Meron kayo. Yung may... Muli, tawag dito? Tapos, ito. Order tayo nito. Mga gamit sa simbahan. Tapos bibili din. Kasi at sakit-sakit may nung ano eh. Yung mga masyadong bend yung ano. Mababa lang yan, sir. Ipili tayo mababa. Isa, nung pagkasa sa linya daw tayo ng bababa. Mababa. Kasi medyo ano eh. Sakit yung sa kamay. Isa na sa ano yun. Dalawa. Malaki? Magkasunod Ito ano? Ano sa likod? Sa likod, ito? Yan, 5-5. Mga action. Tapos may trust-trust para kung sakali pwedeng i-adjust. Meron pa dyan. Meron daw, meron. Meron pa siya. Tignan muna natin hanggang saan tayo, ha? Ito na. Itatry na yung bass. Ito na. Ito yung ampli natin, no? Yung malaki na, sa base. Kasi sa malaking base yung ready na. Hirap kaya bumili. Pagka ano. Maluwag. Sir, mababa sir. Baba na. May kasama ng ano to? Kita siya. Chord. Wala pa sa tuloy. Itutuno pa yung bass. Ang laki niya pa. Di ba gusto ngayon maliit? Maliit na yung katawan. Ha? Standard siya. Alam niyo ba guys, very talented sa music itong aking asawa. Yun talaga yung unang na-discover ko sa kanya nung una naming pagkikita ay magaling talaga siya mag-gitara. And up until now, marunong siya talaga mag-gitara. And yung aming mga anak,
Siya lang ang nagturo sa kanila mag-drums, mag-keyboard, mag-bass guitar, mag-gitara. Siya lang ang nagturo sa kanila. Pati yung ibang mga kasama namin sa church na hindi marunong siya, nagtuturo siya ng mga music instruments kasi alam niya kung paano patugtugin yun, patunugin. At yun na nga, pagkatapos namin bayaran yung mga music instruments na aming pinamili ay naghanap kami ng makainan kasi umaambon na. So itong Tapak King ang pinakamalapit sa location na kung saan kami namili dahil tanghali na, kaya sabi ko we deserve this. Deserve namin kahit mahal yung bangus na yun, tag 499, pero in-order namin kasi nakakagutom at nakapagod, sobrang init. Tapos biglang pagdating namin dito sa Tapak King, ang lakas ng ulan, kaya buti na lang nakaakyat na kami bago bumuhos ang ulan. Kaya sabi ko we deserve. Ayan o, binidyohan ko pa yan nasa labas, umuulan talaga yan guys. Thanks God kasi nakasilong na kami. Yan ang itsura ng mga nagugutom na at naghihintay ng order. Ito na yung ating kakainin for today's lunch. Yung resibo na ito. Thank you Lord sa food. Amen. Ating halo-halo. Bakit? Ha? Matigas? Oo. Ganito din ba kayo kumain ng halo-halo guys? Ako kasi, habang hindi ko pa hinahalo, kinakain ko na muna yung leche flan, yung ice cream, at yung iba pang ingredients, tinitikman ko na. Kasi para bago mahalo, nakain ko na muna. Ganyan ako pag kumain ng halo-halo, di ba? Kakaiba. Masarap sana yung halo-halo na ito, kaso matigas yung yelo, kaya nabawasan yung sobrang tamis tuloy kasi binawasan namin, tanggal namin yung yelo. Masarap yung halo-halo nila. Masarap sana halo-halo kaso may yelo na matigas. Yan. Matigas yung yelo. Nilagay na lang namin. Ito sa akin yung malaki. Pero masarap halo-halo nila. Maraming ingredients. Sa yung yelo lang matigas. So ito na nga, tapos na kami kumain. Ay, siya pala yung aking asawa, tapos na kumain. Lagi akong nahuhuling kumain eh. Kahit ako nauuna laging sumubo, siya lagi ang nauunang matapos. At pagkatapos nga namin kumain ay kinuha na namin yung aming mga pinamili na music instruments doon sa store naming binilan at nag-book na kami ng Grab para doon namin isakay. 6-seater ang binook namin na nasasakyan para magkasya doon yung mga pinamili naming music instruments. We are very much thankful and grateful to God kasi merong nag-sponsor sa amin para makabili kami ng mga music instruments. May nagpadala sa amin from United Kingdom ng €500. So,
equivalent yun ng more than 36,000. Kaya nakapamili kami ng mga ganong music instruments, and ang binayaran namin doon is more than 31,500 ang aming binayaran doon sa store. So maraming salamat sa Lord kasi dininig niya yung aming mga panalangin na magkaroon kami ng mga bagong music instruments pag meron na kaming bagong venue. So ayan, talagang si Lord kapag dinidesire natin ay talagang binibigay niya talaga kung ano ang ating gusto, kung ano yung ating ipinapanalangin. Kaya wag po tayong magsawang manalangin kahit hindi pa agad sinasagot ng Lord ang ating ipinagdadasal, pero may tamang panahon at ibibigay niya sa atin yun. Sabi nga ng Isaiah is when the time is right, the Lord will make it happen. Kaya kapag si Lord nagbibigay ay laging nasa tamang panahon, nasa tamang timing. Bibigay niya ron kapag ready na tayo doon sa ating mga hinihingi sa Kanya, sa mga pagpapala na ibibigay niya sa atin. Kaya wag lang tayong magsawa laging manalangin, wag nating kalimutan laging lumapit sa ating Panginoon kasi wala man tayong ibang gagawin kundi mag-wait lang, kasi kung susundin natin yung ating sariling kagustuhan ay baka minsan ikapahamak pa natin. Kaya kailangan natin maghintay ng tamang panahon na ipagkakaloob sa atin ng Lord, kasi hindi lahat naman talaga na ating pinagdadasal ay na ibibigay sa atin, kasi may tatlong kasagutan lang ang Lord dyan eh. Ang sagot dyan is, sa gusto natin is yes, wait, and no. So kung yes, sinasagot agad ng Lord. Pag wait, so maghintay lang tayo. Kahit pa ilang taon yan, ilang buwan, ilang araw, ilang oras, pero sasagutin niya yun. But wait, kasi there is a right time. Pero meron din namang hindi talaga pwede, hindi talaga binibigay sa atin ng Lord yung ating ipinagdadasal, kasi alam ng Lord kung ano ang magiging resulta nun kapag bigay niya sa atin. Halimbawa, tulad niya, naghihingi tayo ng kotse, wala man tayong lisensya at wala tayong parking area, o diba? Imposible. Diba? Kaya, yan, maging realistic din tayo minsan kapag meron tayong hinihingi sa ating Panginoon. Katulad nito, katulad ngayon yung aking health issue. Pinagpe-pray namin ito araw-araw na mawala na yung sakit na aking nararamdaman sa aking tagiliran. Kaya ako nag-wait and hoping and praying and umaasa ako sa Panginoon na pagagalingin niya ako sa aking nararamdamang sakit. Kasi mahirap talaga kapag may sakit, nagiging limitado ang ating galaw. Hindi natin nagagawa yung dati nating ginagawa kasi may masakit sa parte ng ating katawan. Kaya ayun guys, mag-ingat tayo palagi, ingat sa ating mga kinakain, at kapag lagi kang nagpupuyat, wag nang magpupuyat lagi. Kaya kasi akong nagpupuyat guys, and ayun din, na-stress din ako, kaya siguro ganun nga na ganito ang nangyari sa akin. Kaya mag-ingat tayo palagi, and wag nating kalimutan talaga na laging manalangin, magdasal sa ating Panginoon, kasi siya lang talaga ang tanging tanging matatakbuhan in times of troubles, in times of our needs. Siya lang talaga makapagbibigay sa atin ng pag-asa. Hanggang dito na lang muna ang video natin na ito guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe, and mag-comment ka na din para alam ko kung sino. Kaya maraming salamat. Ingat pa kayo palagi. Bye and God bless you.